Mayong buntag, Jinsan! Kanimo ang tanang mga pagpasalamat o mga pagdaig kay takos kan ini. Lord, daghang salamat nining bagong adlaw, bagong kinabuhi nga among naangkon. Karong adlaw among itugyan o gisalig kanimong tanan among mga buluhaton kay nagsalig kami nga mahitabo ang among mga damgog tinguha kung kami mutuo nganha kanimo. Mga kabrigada, adlaw na sab nga Lunes, Abril 11 tuig 2022, kini si Kabrigadang Val Gilaran. Mayong buntag, ug sa ka-morning hataw, mga kabrigada, kini si Adonis sa Presilias Manginaot. Nga unta nata sa kapiskay, sa paglawas, ug puno gihapon sa kadasig, sa pagsugat sa mga nagkadayang mga porma, hagwa sa pagsuway nga masugat matag adlaw, ug di ta malimot sa pagpasalamat sa kitasan sa tanang grasya nga atong napahimuslan man makita o dili makita labaw sa tanan, atong hangpon ang diwa sa gugma ug panaghiusa. Kami ang inyong masaligan sa pagatod sa pinakadagkong mga balitag informasyon. Mga kabrigada, alas 5 hangtod alas 6 sa buntag. Ato namo kaninyo ang mga balitang humahataw nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Good morning, Brigadang Adonis. Good morning, Brigadang Val. O karong adlaw, padayon ang kasaulugan sa Ramadan sa atong mga kaigsunang Muslim. Samtang karong adlaw, adlaw Lunes, Lunes Santo, para sa atong mga igsuong mga Katoliko sa paghandom sa kamatayon ni Kristo Jesus. Atong painiton ang atong tiyan tungod kay bugnaw ang atong panahon. Tungod po sa kulismaot nga panahon na mga kabrigada mahinungdan, painiton nato ni pinagi sa Maksan na Coffee, Maksan na Mangustin 18-1, Santon Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Mga kabrigada, padayon karon nga nagahulga ang La Nina sa atong palibot o naay mga low pressures o mga bagyo nga mabutay pamaton sa pag-asa. Apan kinahanglan nga andama na to ang atong mga panglawas aron nga malig-on kini. Dili kita basta-basta mataptag sakit kay ang atong kapital lawas lang mga kabrigada. Nining buntaga ni ana ang atong mga headlines. Amahan napalgang patay sa kasagbutan. Samtang 1,065 ka pineriso nagnegatibo sa gipahigayon nga massive drug testing sa South Cotabato Rehabilitation Detention Center. Driver o konduktor usab sa mga Jensan o dinhi sa Jensan o Coronadal gipailam sa random drug test. Samtang apektado sa pagbaha sa Alabela sa Sarangani Province gihatagan na o ginabang. 18 anyos, ginunggab patay sa kainom nining suspek. Wala pa nakasibat. Mga kabrigada, niya na ang mga detalye sa itong mga balita. Tawag na lang gikan sa silingan ang nadungog sa pamilyang Hidalgo sa Zone 1, Ilantang, Barangay Kalumpang ning siyudad sa Jensan, nga patay na ang ilang amahan. Ginihuman nga napalgang wala na'y kinabuhi sa kasagbutan nga bahin na kaniadtong milabayng adlaw. Sa kini si Alfonso Hidalgo, 63 anyos, mintinan sa NRT Fishing Jensan, nga dugay dunay samad sa ulo nga bahin. Gisaysay sa anak niini nga si Fonsa. Dako nga katingala nila nga walay nakauli ang ilahang amahan tibuok gabi niadtong Abril 7. O pagkabuntag sa Abril 8 dito na nila nakita ang patayng lawas dinhi sa Barangay Labangal. Kahapon nagtrabaho siya. Tapos wala siya kauli hangtod alas 5:30. Alas 5:30 dapat nakauli na siya sa Mumbalay. Tingala ko wala man siya kauli. Wala lang pud ko kay nagdahom ko basin gipagwardya siya sa iyang trabahoan ana basin ana. Pero imposible po, anak po ko nga, kung makainom man akong papa, muuli gid na bisan sa orasa. Kato lang nga gabi lang yun siya, wala ka uli. Tawag na lang gikan sa silingan ang nadungog sa pamilyang Hidalgo sa Zone 1, Kilantang, Barangay Kalumpang ning siyudad sa Jinsan nga patay na ang ilang amahan. Kini human nga nganong ginato akong papa gi-tortured murag hayop giunsa nila akong papa. Usa may sala sa akong papa nga nung naon nila. Wala man po nabanggit akong papa nga na siya nakalaban. napalgan netong Abril 8 si Alfonso Hidalgo, 63 anyos, mintinan sa NRT
fishing ginsan nga dunay samad sa ulo nga bahin. Gisaysay sa anak nini nga si Fonsa, dakog katingala nila nga wala nakauli ang ilang amahan. Tibuok gabi Abril 7 o pagkabuntag sa Abril 8 dito na nila nakitaan nga wala na kinabuhi dito sa Barangay Labangal. Tingala ko nganong ginato akong papa gi-tortured murag hayop giun sa nila akong papa. Usa may sala sa akong papa nganong naon nila. Wala man po'y nabanggit akong papa nga na siya nakalaban. Si Nanay Chuna Argilis, 56 anyos, 30 katuig na nilang silingan. Si Alfonso emosyonal nga nakurat sa panghitabo. Bata pa lamang sila nagkaila na tungod sa inanak kini sa iyahang inahan. Ibot siyang niya nga buutan o wala usab nahibalaan nga kaaway si Alfonso bisan hubog pa pag-uli panahon sa gabi. Pagkitabo, siyak yun mitanan. Siyak yun mitanan niya. Ano lagi daw siya ng gisalbits. Kaya ng gabi napana siya ng lawa. Pero pagkakuan, tinalami anang buntag sa iyo. Anong wala na siya. Tanami nga. Sa karon na. Kapag nagkaroon na sa lokal nga punerarya ang patayng lawas ni Alfonso o ginahulat pa sa pamilya ang resulta sa investigasyon sa kapulisan sa maong panghitabo. Nagnegatibo sa drug test ang 1,065 ka mga priso sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center nga gipahigayon nga massive drug testing. Matod pa kay Jail Warden Lori Celeste, ana na lang sa kapin kung kulang 400 ka mga priso ang wala pa mailawom sa drug test human na paubusan o naubsan o naubusan ang test kits. Giklaro ni Celeste nga tumong niini nga masiguro nga walay priso nga ma-involve sa illegal nga droga human sa serye nga pagpanglabay sulod sa SCRDC. Sa pagkakaroon ginahulat na lang nga sa pamunuan sa SCRDC ang dugang pang mga test kit sa aron na ipalawom sa drug test ang mga nabilin nga mga priso. Ana sa kapin, 91 ka mga drivers ug 9 ka mga conductors ang gipailalom sa surprise random drug test isip kabahin sa Uplan Harabas sa public terminal sa General Santos City o Coronadal City, South Cotabato. Ang maong programa bahin kini sa pagpangandam sa Semana Santa kung diin gilauman ang pagtagsa sa mga pasahero nga muuli sa tagsa-tagsa niini ka mga probinsya. Karon natay gi-drug test na mga 50 including drivers and conductors. Gipangunahan sa PDEA Regional Office 12 pinaagi ni Direktor Naravi Dukiatan kauban aga pipila ka mga opisyal o representante sa Land Transportation Office kon LTO 12 Land Transportation o Land Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 12 Philippine National Police kon PNP Department of Health o City Anti-Drug Abuse Council kon kadak sa nasangpit nga syudad. Ang maong programa simultaneous nga gipahigayon sa regional office nationwide. Gawas sa drug test kabahin sa implementation sa Uplan Harabas ang distribution sa IEZ materials sa mga driver o pasahero sa nasangpit nga lugar aron mapakusgan pa ang demand reduction campaign. Gi-inspeksyon usab sa PDEA RO12 K9 unit ang mga bagahe sa maong lugar. Ang urine specimens gisuta pa sa PDEA 12 Regional Laboratory ug base sa resulta walay nagpositibo sa illegal nga mga droga. On-site no, ginakandak ng chemist natin yung results. So nalalaman agad kung may positive at negative sa urine specimen na mga nakukuha. Alas 5:12 na kini nga oras atod kaninyo sa Maksa na Kapsul walang atrasan. Usa lang si alias Toto sa mga nadakpan og na-impound ang motor sa LTO Jansan. Nakapuyo kini sa Malita, Davao Occidental apan bulan sa Abril tuig 2021
gihulam sa iyang bayaw ang motor aron mobiyahe og Jensen. Kaniadtong tuiga Sabdo nay gipahigayong uplan lambat ang mga kapulisan ug usa ang motor ni Toto nga nadakpan. Driving without helmet ang usa sa violation nga nakabutang sa iyang impounding receipt. Dugang o adunay nakaistorya si Toto nga mga personahe sa Highway Patrol Group og gihulat lang kini nga mo update ganiya. Maong nagdahom usab kini nga makadawat og update. Barak sa ma'am sa ingon nila sa kuan daw kanang wala daw nako ginapalo up ang motor nako mao tong na kuan na opsyon pero ginapalo up nako ma'am kay nagsalig lang man ko dito mao tong abi ba nako kung dili moabot sa ingon ani nga sitwasyon ba na maipit pog ko paabot sa panahon na murag wala na kuan wala na ko'y maduulan. Okay, pero mag-ingon sila, wala na yun. Paano ko makabayad karon ma'am kung ipiton ko, makabayad ko. Sa ako ang problema po karon, ang ako lang ipangayo sa LTO, matabangan lang po nila, nga mabalik lang ang motor. Kaya para dili po ko, dili murag kampante ko sa akong kuan nga wala ko'y ginahuna-huna ma'am. Labi na karon nga wala ko'y tarong trabaho, nya pabaydon pa ko tag 3,000 ang bulan sa motor ma'am. Pag dili ko kabayad, posible nga mapreso ko. Nya unsaon na lang akong pamilya ma'am. Mapreso ko tungod lang anak nila. Nga dili sila pud mosabot sa kapobrehon sa tao. Wala na nga akong hangyo ma'am nga matabangan po ko nila nga makabalik ang motor. Sa among pagiginabi sa Regional Director sa LTO-12, ang mga dinakpan nga motor nga dili na maproseso human sa 6 ka bulan gikan nadakpan na posible nga maapil sa public auction. No, lahat ng mga apprehensions, motorcycle, motor vehicles, pag hindi mo masettle within 6 months, that will be subjected to public auction. So, may process naman tayo dyan. But in 6 months time, pag hindi mo settle, ang kandidato na yan ma-auction yung confiscated item na yun. Ilawom sa Presidential Decree number 1729, dunay gahom ang Land Transportation Office nga i-dispose ang mga na-impound nga motor vehicles o motorcycles nga wala gikuha sa mga tag-iya niini nga gihatag sa panahon sa LTO. Kay numduman nga doon na nahitabo nga public auction kaniadtong bulan sa Enero ning tuiga. Sa kaso ni Toto, dili na niini pwedeng makuha pa ang iyang motor tungod kay naapil na kini sa public auction. Well, mahirap, wala yan. Pag na-auction yan, hindi mo na mabaot yan. Kasi forfeited naman yan in favor of the government. O, pag mahuli kayo, dapat you have to settle your fines and penalties ASAP because yung TOP natin, may validity siya to use within 72 hours, meaning 3 days lang. After that, dapat ayusin na natin. Lahat na makonfiscate natin, may a period tayo to public auction. Although, may due process yan, pinapapadala ng letter, may mga publication, bago i-proceed yung public auction. Mga kabrigada, kapigyod ang kasagarang sandigan sa mga Filipino, labi na sa buntag, pagpainit sa ilang tiyan bago mo ambak nga to sa ilang mga nakalain-lain nga mga trabaho. Apan, mga kabrigada, kini ang timan kung mag-inom ka man lamang og kape, nga makahatag ni mong balatian tungod sa mga sangkap nini nga mga synthetic, ug di na to sigurado kung giun sa kini paghimo nga kape, mga kabrigada, kini ang among ihatag kanimo. Ang Maxan Coffee, mga kabrigada, suno sa mga sangkap nining natural ug organic, makahatag pa kining kaayuhan sa atong mga panglawas. Mga kabrigada, Maxan Coffee, may kape ka na, may tambal ka pa. Mapasalamaton ang mga miyembro sa Kabrigadahan Jinsan tungod sa gipahigayong Operation Libreng Tuli o Operation Bukol. Ayo, nagpasalamat mi nga naay brigadahan kay tungod aning ano nga tuli. Dagko gid among pasalamat nga nasi Mayor Elmil Catulpos nga na membro mi sa brigadahan.
ko. 9, 9, 10, 8. Bali 3 na sila. Oo. Palista jud mi dayon atong pagkahibalo namo. Salamat mi kay nailibreng tuli kay sa wala mi ka kuan nga bayad. Sa wakas. Lipay. Lipay ka. Sa kumusta imong feeling karon nga? Okay lang. Okay lang. Happy ka? After ani nga makulbaan ba sila ano? Dapat di jud magpadala sa kahadlok kay first time nang manahadlok siya pero pagka up to dex wala naman kay na may anesthesia nga itusok sa imuha. Di na mabuli si Dodong. Kadtong nahumana og tuli, dako ang pasalamat sa brigada. Gumikan na lakip sila sa libreng tuli og giauhag ang kauban nga dili makauban o makulbaan. Pinakabata nga nagpatuli edad og 7 samtang 13 usab ang pinakatigulang sa mga nagpatuli. Sumala pa sa Executive Director sa Kabrigadahan Jensan nga si Irene Gali Digikasyon. Ang maong programa matag tuig na nga ginahimo pinaagi sa ama ng brigada Elmer Catulpos tungod ang tuli usa kini ka parte o bahin sa childhood memories sa mga kabataan ug ang maong programa ang mamahimong bahin sa ilang memorya nga dili gyud nila makalimtan sa ilang kabataan. Dugang usab ni Direk Irene nga ang maong programa alang sa mga kabrigadahan members nga nagalisod nga magpaadto sa mga hospital o klinik ang ilang anak tungod sa mahal nga bayad nini. Ang libreng tuli makatabang ilabi na sa panahon sa pandemya nga dili makabayad sa mga hospital o klinika aron mapatuli ang ilang mga kabataan. Actually, ang Brigada Operation Tuli, every year ginabuhat sa brigada. Every year siya kay nimo na bitaw siyang panata no sa to ang founder si Big Boss Elmer na magkaroon jud kanang main-ani na operation kay kani manggong tuli no part man gud sa childhood sa mga batang lalaki. Ug gusto pud nato ma-impart nato katong good memories sila sa childhood. Malesen ang ilahang gastos kay for the information of everybody ang gastos man gud pag magpatuli ka na mag-range siya 1.5 and above no. Inana siya so sa kana na kanang amount na dako na kayo ng tabang sa mga ginikanan karon labi na nata sa pandemic para maalat pa na nilang budget nila sa ilang panimalay o pagpalit nilang bugas no o isa pa katong hygiene bitaw sa mga kabatan-onan mo na ito ang gina-promote no karon ug usa ang Brigada Operation Tuli sa makatabang ana. Nagpasalamat ko sa brigada kay kasi na makay kuan may libre nga tuli pero makatabang po siya. Matod sa doktor nga naghimo og serbisyo sa maong programa nga si Dr. Edwin Valencia. Dakong tabang ang libreng tuli ilabi na sa mga hygiene sa usa ka batang lalaki. Dugang pa ni Dr. Edwin na adunay maayong epekto kini sa mga kabataan atol sa nahitamong libreng tuli. Base sa iyang obserbasyon nga excited ang mga bata. Dugay na silang na-quarantine o nakaprepara na sa adlaw sa oportunidad aron matuli karon medyo luwas na ang Jensan. Actually, tuli is very important sa mga bata kay part of hygiene na siya na no. So lalo na kung usually ginagawa natin ito madalas pag summer. But I think for the past 2 years because of the pandemic, medyo nagbaba ang ating mga programa sa pagtuli sa mga bata no kasi bawal man sa kanila maglabas. Ngayon we already have the opportunity na gawin to ulit. So very important kasi yung pagtuli lalo na sa hygiene sa mga kabataang lalaki no. So para at least mapanatiling malinis doon at maiwasan ang mga recurrent infections, mas gina-recommend talaga namin na mag-undergo sila ng circumcision. But luckily today, so far, sa mga nagawa namin ngayon, wala pa namang umiiyak. So I think siguro ang mga kabataan ngayon excited or prepared na talaga sila kasi 2 years na tayo na walang ganitong mga programa na nangyari sa ating community. So siguro they took them mga 2 years para maging prepared for this procedure. Madali lang naman siya. So I encourage naman sa lahat ng mga magulang dyan kung hindi nyo pa napatuli yung mga anak ninyong lalaki. So I guess
it's about time, no? Kasi medyo lumuluwag na rin yung ating mga restrictions. So, pwede na hong makalabas yung mga kabataan and it's very important kasi part rin ho ng personal hygiene ng mga bata yung magkaroon sila ng ganitong procedure. Nagsugod kagay. Ang kabrigadahan Operation Libreng Tuli o Operasyon Bukol ang mahatag alang sa mga kabrigadahan members matag Sabado sa kabrigadahan compound in LSA Road, Purok, Bayanihan, General Santos City. Kauban ni Doc Edwin Valencia ang mga company nurses sa brigada o mga membro nga lipay mo assist sa mga umaabot pa nga adlaw sa maong operasyon. Dili gayud mawala sa campaign na rally sa partidong AIM ang entertainment nga maoy makapahiyom sa mga mitambong. Bibo kaayo nga nakigdungan og sa tugtog ang mga tiguang nga mga nagpatunga og misayaw. Ang kalipay hatod sa maong kampanya walay gipili. Bisan idaran man, kabatanunan, may ngipon o wala, game na game. Apan gawas ana, masagi kalipay sa mga residente ang nadunggan nga mga plataporma gikan sa mga kandidato kung ugaling modaog sa gidaganan nga posisyon. Plataporma sama sa pagpaundang sa korupsyon, kalidad nga edukasyon, health and care services. Nga walay gipili, pobre man o adunahan, pagpalambo sa turismo, fishing industry o guban pa. Maong ang mga residente maninggit tungod sila sa gusto nila nga kalambuan nga kabaguhan sa syudad. Matod pa ang kabaguhan sa syudad, kabaguhan sa ilang kinabuhi. Dungan sa paglambo sa syudad, ang paglambo usab sa ilang panginabuhian. Nanganay kami rin, kami tanaw mi. Maminaw tawa, so taporma. Lipay kayo mi, kay basi day matinood. Oo, gusto ko sa akong future nga magbago ng Jensan. Basta nalipay ko nga magbago ang Jensan. Sa diyang gipatindog na sa tubangan si Elmer Catulpos, naninggit ang mga residente. Matod pa niya dili tanang kalisod kitay nipili. Apan na ay matod pa'y tsansa nga makahawa sa kalisod. Dugang paniini nga kitang tanan produkto sa damgo o gugma nga gipangandoy sa atuang mga ginikanan. Maong dili matod pa sayop nga mangandoy, apan sayop ang walay pangandoy. Ako nagtuong nga usa lang ato ang syudad sa General Santos. Usa lang tang nga katawhan sa syudad sa General Santos. Dapat natay usa lang gyud ka damgo, usa lang gyud ka pangandoy para nga makaangat gikan sa kalisod. One people, one Jensan, one dream. Jensan Dream. Sama sa ubang kampanya sa partidong AIM, ilang gitapos ang campaign rally. Pinaagi sa pagkanta og maghiusa na kita. Mga kabrigada, mao katuang unang hugna sa ato nga balita. Hatod kaninyo sa Maxan Coffee, Max Healthy, Max Sarap, uban usab kanunay sa Maxan Capsule, walang atrasan. Standby kay mubalik ra ang Hataw Balita. Mga kabrigada, balik na ang kaduang hugna sa atong mga balita dinhi sa Hataw sa Balita. Siguraduhan, ining sayo sa buntag mga kabrigada, makainom tag init nga kape, painit sa atong tiyan, aron kondisyon ang atong adlaw sa tanan natong mga buluhaton karong adlaw. Maxan Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Patay ang usa ka 18 anyos nga lalaki, human nga giluba dunggab sa iyahang nakalalis nga kainom dito sa Gobernador Generoso, Davao Oriental, atong milabayng adlaw. Ang biktima nga giila si Nelson Mohamed, 18 anyos sa Ulitaw. Mananagat o lumulupyo sa Purok 2, Barangay Tagabibi, Gobernador Generoso. Samtang ang suspek giila nga si Alimar de la Cruz Amad, 28 anyos, Ulitaw, usak ka mangingisda o lumulupyo sa Purok 1, Barangay Pondagitan, Gobernador Generoso, Davao Oriental. Subay sa investigasyon, midangop sa kapulisan ang saksi nga si Vincent Arlaliho
o gagisaysay niini nga samtang nagsilibrar sila sa iyahang adlaw na tawhan kauban ang biktima o ang ilang mga higala sa ilang panimalay. Kalit matud pa nga miabot ang suspek aron mo apil sa selebrasyon o sa dihang lango na sila sa ilimnon ng hubog. Kalit matud pa nga naglalis ang biktima o ang suspek. Hinungdan nga ilang gibulag ang duha aron dili na mo dako pang kalayo sa kagubot. Gidala matud pa ni Arla Liho ang biktima sa ilahang kusina aron didto magpahulay. Apan nakatulog kini o gibiyaan usab niya ni Arliho kay adunay gipalit dito sa tindahan. Og sa dihang pagbalik nini dako na lamang ang iyahang kakurat nga naligo na sa kaugalingong dugo ang biktima human nga gidunggab ang dughan og liog sa suspek nga si Ahmad. Daling nagkadagan ang suspek human nga miambak sa bintana apan malampuson kining nadakpan sa kapulisan human nga naabtan sulod sa ilahang panimalay nga natulog og nagkadugo ang sinina niini. Sa pagkakaron ana-ana sa kamot sa kapulisan ang suspek og nagatubang na sa kasong gipasaka batok kaniya. Dakpan ang 8 ka membro sa milisya ng Bayan Atol sa pag-serve sa warrant of arrest sa giusang puwersa sa Intelligence Unit 3rd Platoon City Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit Regional 11, Revitalized Police sa Barangay Pakibato 1104 o 1105 Mobile Company Regional Mobile Force Battalion 11 sa Purok Perfect Harmony, Barangay Malabog, Pakibato, District Davao City. Ang mga suspek giilang sila Jerry Oblianda Madruna, 49 anyos, Rodrigo Laydan Inlog, 60 anyos, Roldan Banato Inlog, 30 anyos, Ramila Raganas Barwado, 47 anyos, Emiliano de la Piña Navarro, 40 anyos, Henry Hauban Catayas, 31 anyos, Renante Lindog Ayaga, 36 anyos, og si Jubilin Priatos Gidahara, 40 anyos, pulos lumulupyo sa Barangay Pakibato proper sa Barangay Paradise Imbak, Pakibato District, Davao City. Nasikop ang mga suspetsado pinagi sa gahom sa warrant of arrest nga giisyo o tungod nga doon na sila ipinding nga kaso sa kasong murder o 2 counts of frustrated murder nga giisyo ni Judge Mario Daubis sa Regional Trial Court 11 Branch 5. Gipahamtang sa korte ang 8 kasuspek og 200,000 alang sa ilang temporaryong kagawasan. Tingkagol sa prisuhan ang mga dinakpan o gipaabot na lang ang mando gikan sa korte. Alas 5:38 na ang oras mga kabrigada. Malampusong natapos ang ipahigayong Oplan Harabas sa Philippine Drug Enforcement Agency 11 sa Davao City Transport Terminal. Target sa Oplan Harabas ang 150 ka mga bus drivers o mga operators nga gipailaom sa drug test. Lakip na niini ang mga public utility drivers nga nakaruta sa dakong mall sa Bahada dito sa ilang syudad. Tumong sa maong aktibidad aron nga masuta kung doon na pa ba'y mga drivers sa dakbayan nga nagpabiling gagamit gihapon sa mga ginadili nga druga alang sa kaluwasan sa pasahero ingon man malikayan ang mga disgrasya sa kadalanan. Gawas sa Davao City, nagpahigayon usab og Oplan Harabas ang laing lugar sa Davao Region. Sama lang sa siyudad sa Tagum o Digo City. Lakip sa nitambong sa maong aktibidad ang mga personahe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11, personahe sa Davao City Transport Terminal o uban pang mga ahensya sa gobyerno. Ang Oplan Harabas ginapahigayon nationwide nga usa ka surprise drug test sa mga drivers nga nahunong ni atong milabang tuig tungod sa surge sa COVID-19. Ang mensahe ni PDEA 11 Regional Director Aileen Lobitos atol sa gipahigayong Oplan Harabas sa Davao City. Well, karong buntaga nagpasalamat ko kay cooperative ang atong mga drivers, no, ang mga public utility drivers nato. And of course, sa mga operators, pasalamat kita po silang pag-cooperate
of course sa atong mga partners, stakeholders sa silent cooperation, and of course sa publiko pangay kita o pasensya kung na may delay sa travel, but of course hinahimo nato kini para masigurado ang safety sa riding public. Mapasalamaton ang Partido Federal ng Pilipinas sa pagdawat ni Brigada Elmer Catulpos sa ilang imbitasyon nga bisitahon ni ini ang ilang gitukod nga headquarters sa nahimutal sa crossing Makar National Highway Milabayng adlaw. Mainiton nga gisugat sa mga membro sa partido si Catulpos giusa-usab niya og kini og duol aron kumustahon. Umani ini nakigimamat usab kini sa tupad nga panimalay o nakiginabi sa mga residente. Usa na diha nga excited nga makitaan siya mao si Tatay Danilo de la Rosa. Malibay kami nga gusto namo nga si Mayor makakalingkod karon tuigan ni. Gusto namo nga makatulong pud si Mayor sa among mga problema diri sa syudad kag makatulong din kami. Kaya nakasigaw ko kay na nga Barog Jensan. Kay yun ang ginapaabot namo. Hindi katulad sa ibang mayor, sige lang pangako, niintindi ang iyang mga negosyo. Kami ang kaluluoy. Gutom kami. Kato kami sa City Hall, hindi kami giniintindi. Mahulat na lang kami sa among mayor ng paglingkod. Balik ta mga kabrigada og padayon sa itong mga balita, walay bintana, walay saktong dingding ug gamay nga abuhan. Usa ka malisod nga pamuyo alang kang Nanay Richelyn tungkuha nga bisan pa man sa ginabati nga sakit, nagapaningkamot gihapon kini nga maasikaso ang mahatag ang panginahanglanon sa iyahang pamilya apan makahilak tungod usahay maluoy kini nga makita ang iyahang mga anak nga dunay kinahanglan apan dili mahatag. Sa 200 pesos nga kita sa baligyang utanon dili matud pa musakto sa bugas ug sudan sa iyahang pamilya. Maong usahay magluto na lang kini og saging aron dugay isunod dunay isunod sa iyang tiyan di sa iyang pamilya. Maong dakong tabang matud pa sa iyaha ang hinabang gikan sa Kabrigadahan Foundation sa pagtinabangay sa mga miyembro niini asa nakapalit kini sa iyahang maintenance nga tambal. Mapasalamaton kini tungod sa tabang gikan sa mga miyembro sa Kabrigadahan. Nahatagan kini og ikaduhang kinabuhi. Kinabuhi nga makauban pa ang iyahang pamilya ug maasikaso ang iyahang mga anak. Sa brigadahan, dako na kay kong pasalamat sa brigadahan kay dako na po silang natabang sa kuha. Murag kaduhan ako nakapangayo dito. Dako jud nilang tambal na hatag sa kuha. Mao to na hulog jud nga burag wa na ko isalig sa akong kinabuhi. Mao to nga burag wa na jud koy nahimo. Naghilak na sige kog hilak. Mao to nga pag inom na kog tambal sa gikan sa tabang sa brigadahan, burag nakasurvive ko sa limit sa doktor nga isa ka bulan. Nya dalipay pud ko nga makita na ko akong mga anak nga nalipay jud ko nga dili na ako mabiyaan akong mga anak. Ang mga anak ni Nanay Richelyn bata pa lang nabuksa na ang mga mata sa kalisod sa panginabuhi og aron makatabang sa inahan nga naglisod, usahay ginaako na lang sa mga anak nini ang pag-asikaso sa mga ginaharvest nga mga utanon sa iyahang amahan. Ikaw katabang ka sa imong ginikanan? Kisa lang kay nasuko yung ko. Kini na lamang si Adonis Betco Presilias atangi ang Ronda Brigada. Human kini sa enkwentro alas 6 to alas 4 kato sa alas 6 nya Ronda Brigada dayon nya Happy Dreams sa pagkalas 12. Pipila ka mga minuto gikan karon maupod ang gitawag natog hataw, morning hataw. Mga kabrigada, kini na lamang manamilit ko pinagi sa pag-ingon General sa Leaders Aim for a Better Life, Aim the Jensen Dream. Uban ta, kuyog ta, usarata, ubanan ta sa paglupad ang agila sa Jensen ngadto sa way kinutuban nga diwa sa pagpangalagad. Bit-bit ang limpyo ug matarong nga panggoberno, way kawat, way korupsyon, dunay bandira sa integridad. Barog Jensen.
Ato sa pasalamatan o gatong tambayaw ng tanang mga pastors diri sa Dakbayan sa Jinsan. Labi na katong mga pastors nga itong nahinabi na itong milabayng adlaw gagi pangunaha di Pastor Kumbong. O manginaot kita doon na patay ubang mga pastor usab nga makahinabi ini nga pipila ka adlaw gikan karon. Mga kabrigada, kini si Kabrigadang Val Gilaran, aiming for a better life. Aim your Jinsan dream. Barug Jinsan o kini ang Hataw